Gagalaw na ang Revolutionary Army. Susugod na ba sila sa Merijoa? Bali ito na nga yung continuation ng analysis video natin para sa chapter 1125. At para umpisahan nga itong topic natin syempre pag-usapan na natin itong bagong satellite ni Vegapunk. Overall nga 4 na pinagsama-samang satellite ni Vegapunk itong nabuo. At syempre dahil sa kasabihan na 2 heads are better than 1, most likely nga na mas matalino itong bagong satellite na to. Pero gaya nga ng nabanggit natin sa chapter review natin, itong naging pagtawag nga ng bagong satellite na to sa Wideria, specifically kay Haredas, paniguradong may koneksyon nga ito sa dalawa na to. So ano ba itong koneksyon na tinutukoy natin? Base nga sa nabanggit ko sa video na to, we assume na itong si Vegapunk nanggaling sa Wideria nung time na kumakalap pa lang siya ng information sa pag-uumpisa ng pagiging scientist niya. Base nga sa ebidensya natin itong bubble technology, itong mother flame at yung iba pang technology na meron si Vegapunk possible na nakuha niya sa Wideria. Since nakita nga natin itong mga technology na to sa Egghead Island. Ngayon ikokonekta naman natin itong Wideria at Egghead Island sa buwan. As you all know makailang beses na nga nating nakikita yung koneksyon ni Vegapunk sa buwan. Gaya ng clue na merong flag sa buwan na nakita nating very similar kay Vegapunk. Meron ding mga technology dito na nakita na rin natin sa Egghead Island. At ang panibagong clue nga na dumagdag sa possible connection ni Vegapunk sa buwan itong panel na to, which is very similar nga ito sa nakita natin sa cover page ni Enel sa buwan. At dahil nga dito ma-analyze natin na itong buwan ang pinagmulan ng technology ng Wideria. At itong Wideria naman pinagkuhaan ng technology ni Vegapunk na inilagay naman niya sa Egghead Island. Kaya naman ay assume na itong pagtawag ng bagong satellite ni Vegapunk kay Haredas ay suspect na may plano silang gagawin na related sa pagliligtas ng mga tao para sa paparating na Great Flood. At maaaring may koneksyon nga itong plano nila sa buwan. Dahil alam naman natin na ang ancient weapon na hawak ni Imsama konektado sa kalangitan. Nakita naman natin yan nung time na nabura itong Lulusha Kingdom. At syempre para ma-prevent nga na mangyari ulit itong pagbura sa isang isla na magkokos ng Great Flood, siguradong may paplanuhin itong mas matalinong satellite ngayon ni Vegapunk na merong 4 na utak. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa part ng Revolutionary Army. Itong nabanggit nga ni Dragon sa latest chapter, ang masasabi kong may pinaka-substance sa buong chapter na to. Bakit? Dahil inexplain nga niya na yung announcement na ginawa ni Vegapunk o yung pagre-reveal ni Vegapunk na magkakaroon ng Great Flood sa mundo may positive at negative na epekto. Sa positive nga syempre magiging aware ang mga tao sa mundo na may paparating na malaking catastrophe, kaya makakapag-ingat sila. Pero ang negative impact naman neto syempre maaaring mag-away-away ang mga tao dahil sa mag-uunahan ang mga ito na maghanap ng ligtas na lugar. At ito nga yung point kaya nabanggit ni Dragon na kailangan nilang magmadali na talunin ang Celestial Dragons at World Government. Dahil sa ang lugar ba ang pinakamataas? Diba sa Red Line? Yes, may mga magko-comment nga na sa White Sea or sa mga Sky Island. Pero hindi kasi to public knowledge. At konti lang ang nakakaalam na nag-e-exist ang White Sea. In fact, during Jaya Arc nga tinatag itong mga Sky Island as legends lang o kwento-kwento lang daw ito. Kaya naman sa mga normal nga na sibilyan ang una nilang maiisip kapag sinabing mataas at ligtas na lugar para sa kanila syempre ang maiisip nila itong Red Line. Kailangan ngang magmadali ni Dragon na talunin itong World Government nang sa ganon yung mga tao na mag-uunahan na pumunta paakyat sa Red Line magiging ligtas. Since once na umakyat na nga ang mga tao sa Red Line at nandito pa ang World Government, sa tingin nyo ba napapayag itong mga Celestial Dragons na paakyatin lang itong mga sibilyan? Syempre hindi. Kaya naman possible nga na magre-resulta ito sa genocide o sa maramihang pagpatay ng mga tao. Ang isang idea pa nga kung sakali man at hindi available itong Red Line na point of safety para sa parating na Great Flood, itong nabanggit naman ni Ivankov na mga project ng World Government. Posible ngang ito yung puntahan ng mga tao. Ito nga yung Tequila Wolf,
Vodka Wolf, Rum Wolf, at Bourbon Wolf. Nabanggit ko nga sa chapter review natin na ngayon palang na-reveal itong patungkol sa 3 pang projects ng world government na posibleng nakalagay naman sa 3 pang lokasyon ng mga karagatan. Maaari ngang magkaroon din ng idea ang mga tao na mataas rin yung mga tulay na projects ng world government, kaya pwedeng mailigtas rin sila sa mga lokasyon na to. Pero ano kaya yung point bakit ginawa itong mga tulay na to? Yung purpose ba nito ito na yung magiging tirahan ng mga tao sa future? Balak na ba talaga ng world government umpisa pa lang na burahin talaga ang mga islas sa mundo? At itong mga naglalakihang tulay lang nila ang gusto nilang matira? So ito nga yung tanong natin ngayong araw na to. Sa tingin nyo ba, ano yung idea nyo sa possible purpose netong Tequila Wolf? Pati na yung iba pang malalaking tulay na ni-reveal ni Ivankov. Kung may idea nga kayo sa possible na rason kung bakit binuo ito ng world government, i-comment nyo na nga yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Bali, speaking of nalalapit na laban ni Dragon sa mga Celestial Dragons at world government, nakita nga natin sa chapter na to na nature talaga ng mga Celestial Dragons yung pagkakaroon nila ng mababang pasensya. Nakita naman natin sa isang Celestial Dragon na hindi lang nasunod ng chef yung pagkain na gusto niya, bigla na nga lang kaagad niya itong pinatay. Kaya naman we assume na itong pagkakaroon nila ng mababang pasensya dahil ito sa pagiging spoiled nila. Since as Celestial Dragons nga ang nasa isip nila sila ang pinakamatataas sa mundo. Sila ang pinakaimportanteng nilalang sa mundo. Syempre dahil para sa kanila sila ang dahilan kung bakit nag-e-exist ngayon itong mundong kinatatayuan ng lahat. Ngayon I'm sure na kapag dumating na yung final war, dahil nga sa wala man lang experience itong mga Celestial Dragons sa paikipaglaban, paniguradong magiging pabigat lang sila sa world government once na mag-umpisa na ang gera, since kailangan pa nga silang protektahan. At sa tingin ko nga na ang gagawin ni Imsama sa kanila, bibigyan niya ang mga ito ng kapangyarihan. Kumbaga similar sa ginawa niya sa mga Gorosei. Dahil regardless nga kung kaya nilang lumaban o hindi, once na meron na nga silang immortal powers at kakayanan na makapag-transform into yokai form, siguradong kaya na nilang protektahan ang mga sarili nila. Kung iisipin nyo, nagme-make sense nga itong idea na to. Dahil imbis nga na maging pawn lang sila para sa final war na magiging sakit sa ulo pa para sa mga Marines at world government, bakit hindi na lang sila bigyan ng powers ni Imu at makilaban na rin? Diba? Anyway, ayan na nga yung part 2 ng analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1125. At dahil nga sa walang break this week, asahan nyo na ang susunod na video natin patungkol na sa spoilers ng susunod na chapter. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!